ka-construction, magandang gabi po. Tayo ay gagawa ng methodology ng ating project, two-story. Ayan, kailangan nating may presenta doon kay architect dahil gusto doon niya makita yung methodology natin para maging basihan nila sa pag-i-inspection nila kung ilang percentage na, kung anong nagagawa natin para mayroon silang guide. So ngayon ka-construction bilang isang engineer at talaga namang pinag-aralan natin to bago tayo pumasok sa pagngontrata, kailangan nating ayusin para naman tayo din naman ang magko-compensate nito para malaman natin kung ano nang nagawa natin at ano nang saan na tayo, ilang percentage na tayo para ma-hit natin yung ating contract duration. So ngayon ka-construction, kailangan nating ayusin at kailangan ding malinaw at yung mababasa ng may-ari din para hindi naman magdududa sa atin kung ano nang pinagagawa natin sa site, kung ano nang pinagagawa ng mga tao sa site, pinapasahod niya. So kailangan ka-construction, transparent tayo sa ating trabaho kasi dito din naman tayo dito din natin binubuhay ang ating pamilya, ka-construction. Kaya nakakahiya naman kung hindi tayo gagawa ng maayos samantalang dito naman tayo nabubuhay. At sa part naman ng kliyente, hindi naman din madali ang kumita ng pera para magpapagawa sa kanilang dream house or ano pa mang business na kailangan nilang gagawin para din sila mabuhay. Kasi minsan ka-construction, ang kliyente din natin ay mga OFW. Minsan nagtitiwala din sa mga basta-basta na kontraktor, kaya minsan sila, nadadali sila. So bilang lehitimo tayo na kontraktor, engineer, kailangan natin ang tiwala ng kliyente. So para maibigay yon, gagawa din tayo ng nasa tama at nasa batas. Kailangan legal ang ating gagawing ka-construction. Kaya ito, nandito ka-construction. Ito, ang dami nating mga may laptop na, mayroon pang desktop para sa design at saka sa computation natin. Yun lang ka-construction. Kailangan nating gawin na to dahil baka hihingi na agad to ng may-ari. Yan, maraming salamat ka-construction.